Magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Tinatawagan ko po ang bawat isa na pumasok na po tayo para makapag-umpisa na po tayo sa pangumagang gawain. Tinatawagan ko po si Tay Willie, Brother Willie, pangunahan niyo po kami sa panalangin. Sa muli po, tinatawagan ko po ang bawat isa, pumasok na po tayo para makapag-umpisa na tayo. Sige po, tayo po ay tumayo sa Panginoon, tayo po ay lalapit sa luklukan ng Panginoon, tayo humingi ng kanyang habag at biyaya sa umagang ito. Tayo po muna yumuko at manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus at pagkilos ng makapangyarihang Espiritu Santo sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay inyong samahan sa umagang ito. Nawa o Diyos, ang bawat isa sa amin ay makitaan niyo po ng kagalakan na lumapit at magpasalamat sa iyo sa umagang ito, Diyos. Nawa, Lord, ang bawat isa ay makitaan po ninyo kami ng mataas na pasasalamat sa lahat ng kabutihan na ginagawa niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. I-bless niyo rin po, Panginoon, ang aming mahal na pastor na maging daluyan ng inyong mga salita upang kami po ay patuloy na mananalig at patuloy na tumibay sa aming mga pananampalataya. Pinupuri ka namin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito, sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Kaupo na po. Tatawagan ko po si Brother Down. Brother Down, pangunahan niyo po kami sa pag-aawitan. Salamat, kapatid. Thank you. Magandang umaga po sa bawat isa. Inaanyahan ko po na tayo po ay magsitayo sa pag-awit po ng ayan. Yan. So tayo po ay umawit na simulan natin sa My Hope is Built on Nothingness. Tagalog. My hope is built on nothingness. The solid rock. Yun. Simulan po natin sa the solid rock. Tagalog po. Yung Tagalog po, Tagalog. Si Kristo ang sandigan. Yan. Awitin lamang po natin from first hanggang third stanza. The solid rock on the first verse now. Si ang aking palasay Diyos na nakasalig kay Jesus.
ng buhay, ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang buhay. Kung siya ay makamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At siya ay babalik upang tayo'y gananin. At siya ay babalik upang dalhin sa pilihan. Kaya ikaw kaibigan, magbago ka ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Manatili po tayo nakatayo at tumawid po tayo ng isang awitin. Simulan natin sa Because He Lives. Awitin po natin ng Dahil Siya'y Buhay. Tagalog po. Dahil Siya'y Buhay. Sa Tagalog po. Awitin lamang po natin from first hanggang third stanza. Ang Diyos na first verse now. Sing. Ang Diyos kusang nanao, pagkat tayo'y kanyang mahal. Sa krus tayo'y sinako, ngunit nagpakunting buhat sa libingan. Dahil napawi na ang takot ko, dahil hawak ng Diyos ang bawat araw. Ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Second verse na. Kung may sakop na bagong silang pusong kaligayahan, kung magpatag iyon kay Kristo'y natanggap. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko.
siya'y buhay. Tanda po yung mga kaupo. Ayan ang please. Good morning sa ating lahat at I hope tayo ay handa ngayong umaga para bigay ng puri sa Panginoon, especially meron tayong iisang kaisipan ngayong umaga kung bakit tayo nandito sa bahay-sambahan para pasalamatan yung isang buong week ng provision, protection. Kung nasaan man tayo ngayon, nandoon ang pag-iingat sa atin ng Diyos, no? Kaya isa sa mga kinagagalak natin ngayon ay nakikita ko ngayon, kasama ko kayo ngayong linggo na magkakasama tayo magpapasalamat, magpupuri sa Diyos at kikilalanin natin siya sa pamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. So this morning, before anything else, we have just a few announcements this coming last Sunday ng April. Abangan nyo na, maganda na kayo ang ating 49 church anniversary. Ibig sabihin, ito ang selebrasyon natin. Tayo lang ito. Selebrasyon natin ito bilang isang simbahan sa 49 years of experience at grasya ng Diyos sa atin. Patuloy siyang nagbibigay sa atin ng grasya. Ano ibig sabihin ng grasya? Yung blessing na hindi, isang bagay na hindi mo naman dapat matanggap, pero binigay sa iyo. Hindi dapat matanggap ng simbahan natin, pero binigay sa atin. Hindi dahil meron tayong galing, meron tayong pwedeng sabihin kung hindi ang dahilan, dahil ang Diyos ay isang maawain at mapagmahal na Diyos. This morning, huwag natin kakalimutan para sa lahat ng members, ang ating kulay sa ating 49th anniversary ay copper and cedar. Okay? So, daan sa mga maghanda na kayo ng ating color coding. Copper and cedar tayo this coming anniversary. Okay? So, ayan, tignan nyo lang sa GC, nakalagay naman doon. And of course, mamayang hapon sa mga available, sa mga gustong makapag-aral at matutunan ang pag-share ng gospel, attend kayo mamaya, meron tayong tinatawag na gospel clinic. Okay? Pero kailangan magsabi kayo mamaya agad na lunch para mailista kayo dahil need natin mag-print kahit paano ng susundan ninyo mamayang hapon. Okay? So, maliban pa doon, check nyo sa likuran, yan ang ating church project this 2026. Ayan, yung ating upgrade of electrical connection. May mga boxes dyan, 100 per box ang value ng isang box dyan. Kaya, kung gusto nyo makisama sa pag-renovate ng ating simbahan, tingnan nyo lang dyan, check nyo lang dyan kung ano na ang progress. At makikita nyo, pag may, ibig sabihin, meron na siyang value. Okay? So, lastly, pag-iingat sa ating lahat bago tayo magpatuloy. Always bring mask and panyo just in case na dahil nasa alert level 3 pa rin ang ating mayon. So, just to be safe sa ating lahat, lagi kayo magdala para in case may mabubunot kayo, takip, at yung may mga asthma at mga maiwasan nyo yung inyong respiratory maapektuhan. Okay? So, yun lang ating mga announcement. As we continue this morning, makakarig tayo ng isang special number bilang pasasalamat niya sa Panginoon at tawagin natin si Sister Darlina. Okay? And also, tawagin ko din ng choir habang siya ay mag-special number. Choir, please. And Sister Darlina po. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang pamagat po ng aking kakantahin ay I have been blessed. Tuloy po, na-bless po ako kasi po nung naroon yung mayroon po tayong pastor po na nag-a-advise tayo kung gagawin
patuloy pa rin po ako na renew. May mga nauna pong mga kasamahan ko na nauna pa po sa akin. Ngayon po ay wala na po sila, natanggal na po sila. Kaya ngayon po ay patuloy po ako na nasa Panginoon ay kaya po na-bless po ako. Kaya ang pamagat po ng aking kakantahin ay I have been blessed. Huwag niyo pong yung boses ko. Sana po when He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love, the pen of the writer, write every day, even this world could never contain how I've been blessed. The warmth in the winter, the flowers in spring, the laughter and summer, and the changing of leaves. The food on my table, a good place to sleep, clothes on my back, and shoes on my feet. I have been blessed. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Arms that will raise, a voice that can talk, hands that can touch, and legs that can walk, ears that can listen, eyes that can see. I've got to praise Him as long as I breathe. I have been blessed. A father and mother, nurtured and raised, a brother and sister, memories made, a pastor to lead us, the altar to pray.
just a song is the reason I sing. I have been blessed. I have been blessed, so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I count them, there's not enough time. So I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good, so good. I have been blessed. Thank you po. Amen. Na-bless mo ba kayo? Tama yung sabi ng awitin na daming blessing sa buhay natin na minsan hindi natin nabibigyan ng pansin. No? Kaya yun ang blessing ng Panginoon. Let's call the choir. Apakakatayin natin ang huling song this morning bago ang choir. At tatawagin ko ulit si Father Don para tugtugan tayo, no? Let's all stand at buksan natin si hymn number 112. On our hymn books, please. Let's open our hymn books on hymn number 112. Kantahin natin, Grace Alone. Walang ibang nakapagbigay sa atin ng kaligtasan maliban sa grasya na binigay ng Panginoon. Kaya kantahin natin ito on the hymn on the first and second verse. Okay? The first and second verse, kakantayin natin, Grace Alone. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. The first stanza at second stanza, itindihin natin itong awit na to. Dahan-dahanin natin, bigyan natin ang best natin, at intindihin natin ang ibig sabihin ng grace alone. The first stanza now, sing. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every solely by His grace. Every mountain, every
last chorus, let's give it a roll. Praise the Lord, which God supplies. Amen. Strength and hope, God will provide. Amen. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in praise the Lord. And the people of God say, Amen. Let's all sit down. Thank you very much. Sabi ng awitin, ang grasya ng Diyos, ang dahilan kung bakit tayo ay malakas, buhay, kung bakit tayo ay nakapagpapatuloy pa rin. Imagine kung tanggalin ng Diyos ang kanyang grasya sa atin, ang kanyang grasya sa isang araw, tanggalin niya yun, magdudusa tayo lahat. Pero kung paano siya nagpapaulan sa mga anak niya at sa mga hindi sa kanya, ganun ang grasya ng Diyos. No? Kahit na gaano ka pa kasama, nandoon ang grasya ng Diyos sa iyo. Kaya, ito ang katotohanan. Kaya, this morning, mapapakinggan natin ang awitin ng choir titled, I Know Whom I Have Believed. Okay? At magbabasa ko ng mga verses, pakinggan po natin. Sabi sa Jude chapter 1, verse 24, kung ako ay susundan nyo sa inyong mga pagbabasa sa inyong mga Biblia, sabi sa Jude chapter 1, verse 24, now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Ano sabi doon? To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and ever. Amen. Sino daw ang nakapag-maintain, nakapag-titira sa atin, nakapag-bibigay sa atin ng pagpapatuloy? Ang tanong, tayo ba yan? Hindi. Ang pinapakita ng Bible, it's Him. Now, unto Him na may kakayanan na tayo ay tulungan na hindi mahulog, matumba, at ipresenta tayo na faultless sa harapan ng Diyos. Wala pong ibang makakagawa niyan maliban sa Panginoong Jesucristo. Hindi mo kayang ipresenta ang sarili mo na malinis. Kasi ang katotohanan ng Biblia, lahat tayo ay makasalanan. Sabi sa Biblia, wala kahit isa ang hindi makapagsasabi na siya ay malinis at matuwid. Wala ang makapagsasabi na gano'n. Kundi malinaw sabi ng Biblia, lahat ng tao ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng tao ay pumalya. Lahat tayo ay hindi nakaabot doon sa kagustuhan ng Diyos, na kabutihan. Walang nakaabot doon. Lahat tayo pumalya sa bagay na yun. Kaya lahat tayo ay magbabayad ng ating mga kasalanan. Pero yun nga, ang paulit-ulit sinasabi sa simbahang ito, may isang Diyos na binigay ang kanyang anak para hindi ka hayaan na masawi doon sa kasalanan na ikaw rin ang gumawa, na mapahamak sa sarili mong kagagawan. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Pinadala niya ang kanyang anak para imbis na ikaw ang mamatay, siya ang namatay para sa iyo. At ang kaligtasan na kanyang dala ay doon natin makikita sa krus ng Kalbaryo. Kung sino man ang mananampalataya sa ginawa niya, hindi sa simbahan, hindi sa kung sinong tao, kung mananampalataya kayo sa ginawa ni Kristo sa krus, merong kaligtasan sa Kanya. Kaya sabi sa verse 25, to the only wise God, ang ating tagapagligtas, sa Kanya lang dapat ang gloria, sa Kanya lang dapat ang majesty, sa Kanya lang dapat ang dominion, ang kapangyarihan, both now and forever. Ibig sabihin, kung ano mang maabot natin sa buhay, kahit na mawala tayo dito sa mundo, hindi mawawala ang gloria na meron ng Diyos. Sabi sa Titus chapter 3 verse 5, at itong huling verse na babasahin ko sa inyo this morning, para buksan ang inyong isipan sa assurance ng kantang ito. Kilala ko kung sino ang pinagtitiwalaan ko. Titus 3:5, not hindi sa pamamagitan
ng ating mga katuwiran na ginawa natin. Kung hindi nakadepende ang ating kaligtasan sa kanyang awa. To His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Kaya, itong awiting ito is very classic. Alam ko, ang mga matandang Krisyano na dito ay narinig nyo na to. I know whom I have believed. Na ang sinasabi dito, kahit na anong mangyari sa buhay natin, meron man tayong mga question na hindi masagot, may mga bagay man tayong hindi maabot, may mga bagay man tayong hindi malaman, kahit na anong aral natin, hindi natin siya maabot at makuha. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ito, kilala mo kung sino ang pinapaniwalaan mo. Hindi ang simbahan, hindi ang kung sinong tao, kung hindi ang Panginoong Jesucristo na kayang magligtas, maglinis sa iyo, magbigay sa iyo ng pag-asa. Pakinggan po natin, I know whom I have believed. Thank you, choir. Sa bawat nag-sikap na makarating, pagkat ito po ang tahanan ng Diyos, hindi ito pag-aari namin, at ito po yung pag-aari ng Panginoon. Nandito kayo, dahil yung po ang layunin ng Diyos, na tayo po ay mamatutunan
At pag uwi natin sa ating mga tahanan, ma-review kung ano ba ang lesson, ano ba ang baon natin sa buong linggo, mula Lunes hanggang Sabado, kung ano ang dapat natin gagawin. Ano po? So, bago po ako magpatuloy, ay nais ko pong pasalamatan ng Panginoon sa mga ginagawa niya sa buhay natin. Una po, sa aming personal na prayer, ang ating kapatid na si Paul, kapatid po yan ni Sister Marie Chris, at kasama ni Sister Salvacion, ay sinagot ng Panginoon ng ating prayer sa kanya na magkaroon ng trabahong gusto niya at ngayon po ay under training. So pag-pray natin si Brother Paul na ito po ay ito na yung kanya talagang wish at prayer sa Panginoon. At si Sister Salvacion naman po ay laging makaka-attend kasi minsan may pasok sila pag Sunday pero nandito po sila ngayon. Ano po? Para sa hindi nakakaalam, Sister Salvi, tayo ka nga. Ayan. Yan po ay, minsan may pasok na Sunday kaya hindi nakakapunta. Ano po? And again, thank you po sa Panginoon. Sinagot din yung prayer natin kay Manny. Medyo yung kanyang paboritong at gustong-gustong mapasok ang trabaho ay nandoon na po siya sa Ligao. At siya may mga kasamang mga abogado. Ang kanyang dating Bible study, kasama niya ang kanyang tropa. Tayo nga yung mga taga-Ginubatan. Ito po yung kanyang dating Bible study. Mga binata at mga dalagan. Tayo kayo, mga taga-Ginubatan. Yan po yung mga dating Bible study ni Manny. Ayan, okay. Pag-pray nyo patuloy si Manny, binigyan siya ng, and the people of God said, at least puno ang sambangko. Thank you very much. At nandiyan ba si Don? Don? Okay, yung mga binata mamaya, bago umuwi, ay alam mo na ang iyong review sa kanila, na ito ay dala ni Manny para hindi kasi natin hawak ang buhay. Malay mo, isang araw, kung saan yan mapunta ng US yan, ay di natin naturuan ng tama at pag-grow. Kaya patuloy po rin yung pag-pray, mga Bible study namin. Sa akin po, 2 gasolinahan dyan po at saka doon sa Bunot. Si Sister Murillo naman ay po sa high school at barang magtatapos na dahil bakasyon na. Pero mayroon siyang 2 Bible study sa Aperga po at saka sa Tinago. So si Brother Raymond yata, doon sa kanyang mga pinsan. At kung mayroon pa po dyan na gustong magpa-Bible study, sabihin nyo lang po sa atin kung available ang ating mga tao, mapupuntahan yan. Okay? Again, salamat sa mga nag-pray sa pamilya ni Nean at andito na sila. Ano po, nakapag-attend na sila. Salamat po sa bawat isang yan. So, sa muli, purihin ang Diyos. Yan po ay kagagawan niya. Hindi po yung kagagawan ng sino man. Ang trabaho natin, mag-pray sa isa't isa. Amen po ba? Thank you so much. So, tayo po ngayon ay magsitayo at basahin natin ang konti lamang siguro from verse medyo babawa, lagyan nyo ng base doon, medyo masakit sa tinga. At chapter 2 ng Philippians, Tagalog Pilipos, sa Bicol Pilipos, okay? Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos, Kapitulo 2, from verse 1 hanggang ano po ang basahin natin, okay? From verse 15 siguro, tagpito kayo. Verse 1, verse 2. Okay po? Okay, na ready na po ba? On your Bible please, chapter 2, Philippians, babasahin nyo ang verse 1, sasagot ng verse 2. Ready na po kayo? Verse, ay, nandito si ito yung paborito ko nung araw. Binata na talaga. Okay. Verse, chapter 2 ng Philippians, verse 1, ready na po kayo? Sabay-sabay, ready, begin. Verse 2 po. Having the same love, being in one accord of one mind. Verse 3. Esteem other better than. Okay, sabay-sabay po. Verse 4. On the things of others. So, hindi lang po sarili natin. Okay, verse 5, kayo po. Be in you, which also, yan kaisipan ni Kristo Verse 6, who being, do it not robbery, to be equal with God. Verse 7, form of a servant.
Siguro pag-isipan nyo, bakit? Bakit siya nagtulad sa tao? Okay, verse 8. Humbled himself, obedient. Okay, dito po, doon sa mga nagbabasa, yung word na obedient, nagagawa ba natin? Si Kristo, ginawa niya to, Diyos po siya. Pero ngayon, may mga tao ngayon na hindi obedient. Ano po? Next verse po, verse 9. Given them which is above every name. Yun yung inawit ng choir. Verse 10. And things on earth and things under earth. Verse 11. That so, kilala nyo, pinaniwalaan nyo, di ba? Yung kinantanong ko kaya, verse 12. As you have always obeyed, work out your own salvation, with fear and trembling. Hindi po ito tungkol sa kaligtasan, ha? Kundi, mga ligtas na kayo, mga naniniwala kay Kristo, trabahuhin nyo ang kaligtasang natanggap natin. Verse 13. Eto, napakabigat nito. Kung ang Diyos pala gumagawa sa lahat sa atin, bakit tayo nagyayabang? Bakit minsan nayayabang natin? Ang Diyos pala ang gumagawa. Hindi naman tayo. Verse 14. Okay, di ba? Ayan. Kadalasan ito sa atin nung ako'y bata pa, minsan nagmumurmur. Pero nung nabasa ko ito, sabi ko, Lord, patawad po. Hindi pala dapat. Naintindihan po ba ng lahat? Kapag nagtatrabaho tayo, dapat walang gumod-gumod. Yung para, yung bibig, di tumitigil eh. Di ba? Yung mga nakangiti, alam na, naintindihan na nila. Ginagawa din nila ito eh. Verse 15, last. That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without, in the midst of the crooked and perverse nation, in whom ye shine as light. Bilang intro dito sa verse 15. Tingnan nyo maigi ang Tagalog, ha? Paano ka nga magliliwanag sa school? Eh, minsan ugali natin parang hindi tayo mga liwanag. Di ba? Konting ano lang, masyado ka nang mainitin, magagalitin. Okay? Sa bahay, nakikita natin, pag linggo may Bible ka, pagka Lunes, sumasagot-sagot. Di ba? Naggugumod-gumod. So dito po pag-aaralan natin ngayong umaga, harinawa, umuwi tayo, mayroon tayong baon ng lesson ng salita ng Diyos. Tandaan ninyo mga kapatid, si Pablo po ay nakakulong sa lugar na ito. Pero hindi naging dahilan na nakakulong siya, hindi siya sumulat sa atin hanggang ngayon. Nakakulong siya nung panahong ito. Wala siyang kakayang makalabas. Ginawa niya sa panulat ni Apostol Pablo para maibabaon tayo sa pag-uwi. At ang pag-uusapan natin ngayong umaga, pakilabas po sa screen, the joy of unified Christian service. Ba't kayo pumunta sa simbahan? Nagsiservice kayo sa Panginoon, nagbibigay kayo ng pasasalamat, nakikinig kayo sa pag-upo, at kayo po ay kung anong mayroon kayo, pinasasalamatan ang Diyos. Minsan, sinasarili natin ang mga pagpapala ng Diyos, kaya lumalabas na hindi tayo nagsiservisyo sa Diyos, kundi nagiging tayong mga makasarili. Tayo po ay manalangin, nagailang Diyos, salamat po sa umagang ito, salamat po sa napagandang salita mo na binasa. Lahat kami dito, Panginoon, sa pool, magmula sa akin hanggang sa aking pamilya, hanggang sa pamilya ng mga bawat isang nandito, na marami po kayong ibinilin sa pamamagitan ni Apostol Pablo, na kahit siya'y nakakulong, siya po ay hindi natigilan ng rehas, na siya po ay sumulat para maipadala hanggang sa amin ang kanyang sulat, na ang aming mga kabataan ngayon lumalaki, na habang sila po ay mga nagkakaroon ng kaisipan ng pagkakaalam ng mabuti at masama, madalas nagmumurmur kapag sila ay nagtatrabaho. Oo nga, nagsasabing makadiyos, pero hindi nakikita sa kanilang pamumuhay. Lord, tulungan niyo po kami, patawarin niyo po kami. Pangunahan niyo kami, Banal na Espiritu, turuan niyo po kami ngayong umaga na magpakumbaba, malaman ang bilin ng aming kapatid na si Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos at katulad din namin. Hiling namin po ito lahat. Kayo po ang maitaas, kayo po maipangaral, kayo po magkontrol sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. Okay, so para maunawaan ninyo ang tinatawag nating title, nandiyan na ba yung title? Pakilabas po. Okay. Ang kaligayahan ng nagkakaisang
Kristiyanong pagsiservisyo sa Panginoon. Mga kapatid, hindi kayo nagsisimba para sa pastor. Hindi kayo nagpupunta sa simbahan ito para ang pastor ay payamanin ninyo. Wala pong ganyan. Dahil kung gusto kong mayaman, hindi ako magre-resign sa trabaho ko. Ang laki ng sweldo doon, mga kapatid. Tandaan ninyo. Okay? Iniwanan ko yon ng dahil sa Panginoon. Dahil gusto niya na tayo magsama-sama para papurihan siya, sambahin siya, pagserbisyuhan siya ng ating mga buhay na natatanggap everyday. Ang lakas, ang daming blessing. Kanina yung kumanta dito si Taldolina, ang dami niyang blessing. Pero sa kabila ng mga pagpapala ng Diyos, may mga nangyayari sa ating buhay na parang hindi natin gusto. Parang mga against sa atin. Pero mga kapatid, tandaan natin dito, to make this verse 1 to 15, ay hindi tayo maging mapagpagreklamo sa Diyos na naglalang sa iyo. Nilalang ka ng Diyos, may purpose siya, may layunin siya, may plano siya. Isang araw, mayroong isang lugar na yung pastor ay napilya na parang hindi na siya epektibo. Yung mga kabataan, hindi na siya nirespeto, hindi na nakikinig sa preaching. Habang napipreach siya, ay parang nandoon lang sila, parang mga pasok dito, labas dito. Yung matatanda, walang pagkakaisa, kanya-kanya sila. Minsan pag mag-aatin, minsan late pa. Minsan pagkahapon, nagpupunta na sa mall. Ang ginawa ng pastor na ito, sabi niya, Panginoon, hindi na po yata ako tinawag sa lugar na ito. Nag-resign siya. Ang pinaka masaklap at malungkot sa lahat ng man of God na mag-quit. Kapag ka nasa giyera tayo bilang mga sundalo ng Diyos, pagkat ang tama mo sa likod, ibig sabihin tumatakbo ka. Tama? Tinatakasan mo ang problema. Dahil sa nag-quit na po yung naunang pastor doon, matagal na siya doon, siguro mga 20 years na, yung mga membro doon na ibang, na may natitirang mga faithful pa naman, humingi ng tulong, magpadala po kayo ng panibagong misyonero o bagong pastor. At nung dumating itong bagong tinawag na ito, doon sa nag-quit, nawala na yung unang pamilya, umalis na. At nang dumating ito, nag-preach sa unang Sunday, nakita niya, talagang ganun talaga, totoo pala yung report. Kaya nag-quit yung unang pastor kasi, yung minsan iba, parang wala. Alam nilang Sunday school na. Yung iba, nandun pa sa bahay, nagluluto pa. Yung iba, nandun pa. So, sabi nung dumating na bagong pastor, mukhang totoo yung sinasabi, kaya pala nag-quit yung unang pastor. At habang po siya nandoon, dahil siya po'y tinawag ng Diyos, sabi niya, ang lahat ng mga man of God, sa hirap, sa ginhawa, tinawag ka ng Diyos, magpatuloy ka doon. Di sige, preach siya ng Sunday, una, pangalawa, tatlo, inabot na po siya ng 6 hanggang magwawalong buwan na siya. Okay? So, ganun pa rin, preach siya kung ano ang nalalaman niya sa Biblia, anong tinuturo ng Biblia tungkol sa pagkakaisa, tinuro niya. Pero ganun pa rin, dahil kinasanayan na ng mga membro ngayon sa simbahan ngayon na maliit na komunidad, na ganun nga, walang pagkakaisa, at pagka nagsisimba, hindi sabay-sabay, at pagkatapos pagkahapon, medyo kanya-kanya na sila. Parang yung pangalawang pastor na ito, ganun na naman ang kanyang napipil, at nagpipray siya. At yung pang-8 buwan niya, nakikinig pa ba kayo? Yung huling buwan niya, at siya'y talagang parang discouraged na din, kaya nga mga kapatid, ipag-pray niyo po ang inyong lingkod. Baka dumating ang punto na pag napansin ng inyong lingkod na parang yung mga kabataan ay wala nang nakikinig at parang wala na, mani-discourage na yan. Nung siya po ay pagkatapos ng service sa hapon, di medyo gabi na yon, ay nagpe-prepare na siya at para bang, Lord, ano po ang kalooban niyo kung talagang di pa po sila sa Miyerkules darating, ay ito na yung last na serbisyo ko sa simbahang ito. At akalain mo ba naman mga kapatid, nung siya po ay nagmumuni-muni at nagpipray kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya sa pang-8 buwan niya na parang ganun pa rin yung kanyang inabutan na simbahan, nagkaroon po ng sunog doon sa kapitbahay at inabot yung chapel. At nung nagkakasunog na, eh siyempre nag-prepare din sila mag-asawa kasi nandun sila sa parsonage. At yung mga bata, prepare nila. At habang sila nagkakagulo, alam niyo mga kapatid, habang sobrang usok at naluluha sila sobrang usok, napansin niya ng discouraged na pastor na ito, yung mga membrong walang pagkakaisa, andun sila, tulong-tulong sila, at ipinapasa ang baling may tubig, nagkakaisa sila para maapula ang sunog sa chapel. Ang punto mga kapatid ng ating introduction sa binasa natin, huwag na nating hintayin na may ma-discourage at mag-apoy at magkaroon kayo ng apoy sa puso bago pa kayo magkaroon ng pagkakaisa. Okay po ba? So, umpisa na po natin. There are 3 things na titingnan natin sa umagang ito. At least,
na naibuod ko na po ang kwento ng pagkakaisa, na nakita lang ng pastor na itong bago na parang ma-discourage na rin siya, nung panahon na nagkakasunog, doon lang nagkaroon ng pagkakaisa ang mga membro nung pawala na ang kanilang chapel. Huwag nating hintayin na mawala na ang lahat bago tayo maging nagkakaisa. Amen po? Okay, tingnan po natin ang verse point. From verse 1 to 11, napansin natin po ang binasa natin doon, okay? Napakalinaw, okay? Asan ba si Dana? Pakikuha nga yung pointer ko na iwan ko. From verse 1, pansin na po natin ang verse 1. Okay, verse 1 po, pakilagay. Verse 1 ng chapter 2. Ayan, di ba? Kaya nga, di ba? Tingnan niyo po mga kapatid sa Tagalog. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, di ba nagpunta kayo, masaya kayo dati nung tayo mga bagong Kristiyano, at nung tayo ay mga kabataan pa, ang sisigla natin. O siga, ang dami nating mga young people na na-invite. Kanina po nung nakita ko yung batch ng Bible study ni Manny sa Ginubatan, isang joy yun sa akin yun. Parang, Lord, thank you! Halos mapatalon ako sa tuga. Bakit? Kahit nawala sila ng kunti, at ngayon nagkakaisa pa rin sila na magpatuloy para sa Panginoon, hindi para kung kanino. Tama? At ipag-pray natin sila. Bakit po? Yan po ay isang bunga ng kapatid natin na papagamit sa Panginoon at isang araw kayo din na sa inyong mga kamag-anak, doon sa inyong mga vicinity ay maging ganito. Bakit po? Malapit nang bumalik ang Panginoon. Ano po ang sign ko? Ano ang sinyalis ko na babalik ng Panginoon? Tingnan niyo po ang giyera. Hindi na po naampat. At ang bilihin natin, pataas na yan. Okay? Baka mamaya umabot pa ng 100 per litro ng krudo at gasolina. Hindi natin alam. Depende sa mga sakim. Bakit sakim? Ang mga sakim hindi nagpapatawad. Tama? Ano mga sakim ayaw mong patawad kaya gera eh. So therefore, dito po sabi diyan, okay? Sa anumang kasiglan kay Kristo kung mayroon anumang kaaliwan, pag-ibig. Pag-ibig saan? Kaya ba kayo nagsisimba dahil mayroon kayong nais dito? No. Dapat alam niyo na kung bakit kayo nagpupunta pag Sunday dahil mahal mo ang Panginoon ang higit sa lahat, bago na yung para sa ating sarili. Tama po ba? Kaya po tayo nagkakaroon ng problema sa buhay Kristiyano natin. Hindi tayo tumatagal. Bakit? Ang pag-aakala natin na pagsisimba ay yung gusto lang natin ang nakukuha. No! Dapat mayroon tayong naiintindihan na bawat ipinipreach sa pulpitong ito na lumalago ka, natututo ka upang habang tumatagal ang pagbalik ng Panginoon o hindi man siya magtatagal, ay mayroon kang ilalaban o kaya magiging kang matibay sa pananampalataya sa dami ng mga problemang darating sa iyo. Alam niyo kung bakit? Isa sa dahilan kung bakit problematic ang isang Kristiyano, ayaw ni Satanas na magsulo siya sa impyerno. Di ba? Parang gusto niya na may kasama siya doon. Pero hindi po tayo pwede sa impyerno dahil mga ligtas na tayo. Tayo mga mananampalataya at anak ng Diyos. Tama? Ayaw lang niya na makita ang mananampalataya na faithful. Naalala niyo si Job, pinagmalaki ng Diyos. Sabi niya, walang ibang katulad niya sa ibabaw ng lupa. Pinagmalaki ng Panginoon si Job sa pagiging matapat. Kaya namatay ang lahat ng anak niya, naubos ang ari-arian niya, pero sabi niya, hubad ako nang galing sa Panginoon, babalik ang hubad. Patayin mo man ang Panginoon, patuloy ako magsisilbi sa iyo. Yan po ang katotohanan na isang matapat na lingkod si Job. Ang prayer ko po sa Kamalig Baptist na mga members, maging kayong katulad ni Job na pinagmalaki ng Panginoon. Hindi ang sino man sa atin dito, kundi ang bawat isa pagbalikan ng Panginoon. So dito po ang pangalawa, di ba? Kung mayroong anumang pakikisama ang Espiritu, yung fellowship ng Banal na Espiritu, di ba? Okay? Any bowels of mercy, okay? Number 1, sa ating titingnan, okay, pakilabas mo na yung outline para may masundan na sila. Sa mga may ballpen, isulat nyo lang po. Number 1, okay, the encouragement to unity. Bakit ini-encourage ni Pablo? Mga kapatid, hindi na po siya, wala na siyang time para lumabas. Nakakulong si Pablo nang dahil sa pangangaral, ikinulong siya ng mga ayaw ng Biblia doon, ayaw ng salvation, ayaw ng kaligtasan, ayaw ng Kristo. Ikinulong si Pablo. Pero yung kakulungan, pagkakulong niya sa kulungan, hindi yung naging dahilan para hindi siya makapagsulat. At ngayon ang sulat niya, hanggang sa ngayon sa atin, nagagamit natin para ang mga anak nating walang pagkakilala sa Diyos makakilala. Bakit po? Sabi ng 2 Timothy chapter 3, ang mga tao ngayong panahon, mga mapagmahal sa sarili, lovers of their own self. Pansinin nyo ang inyong mga anak pagka nanonood ng cellphone. Pag inutusan nyo yan, hindi talaga yan basta tatayo, kundi magagalit yan. Kasi nagiging mga makasarili na ang mga bata ngayon dahil po doon sa naging gadget na dapat makatulong sa kanila ng kanilang pag-aaral at nagiging addicted sila doon.
Tapos ang problema pa, kaya ang sabi doon ay lovers of their own self, yun namang mga magulang, para hindi na sila napapagod magparasaway, paulit-ulit na lang ako pastor nagsasaway. Pinababayaan na lang. Alam nyo, akala nyo hindi kayo mananagot? Mananagot kayo niyan isang araw. Bakit po? Alam mo at hawak mo ang katotohanan, pero pinabayaan mo, doble ang palo sa iyo ng Panginoon. Tingnan nyo po ang sinasabi ng Biblia sa atin. Ano po? Sa anumang pagkagiliw, sa anumang at habag. Okay? So, number 1 is the encouraging na tayo po ay magkaisa. Magkaisa saan? Yung pastor, tinuturuan ang mga kabataan na huwag niyong sundan ang galaw ng tagamundo o galaw ng tagalabas. Sundan ninyo ang galaw ng mga Kristiyanong righteous, matuwid, banal sa tingin ng bawat isa. Yan po ang ibig sabihin dyan from verse 1 to 11. Tingnan natin ang verse 2. Sabi ng verse 2, okay? Fulfill ye my joy, that ye may be like-minded, magkakaisang kaisipan. Itong mga taong ito, pati pag-aaral, AI na inaasa. Yung pag-aaral ng Bible, AI, ano matututunan mo doon? Asa ka sa fake, fake na kaisipan. So dito po, the consolation we have in Christ, okay, na ang Panginoon mahal ka. Isang pong pagkakataon na ito na alam mo na ang Panginoon nandyan, mahal ka ng Panginoon, at binigyan tayo ng everlasting consolation na tayo'y naaaliw ng mga bagay, yung pag-asa natin, na yung may biyaya, may grasya ang Diyos. Sa pag-i-exam natin, tayo lang ay maging matapat sa panalangin at nagre-review. Di ba? Makakasagot ka eh. Kanina nagbibiroan tayo nung biglang nagpa-exam ang ating Sunday school teacher, di ba? Binibiro ko sila, di ka kasi nakikinig, kaya di mo masagot eh. Di po ba? Totoo naman eh. Kahit na sa mga kabataan, kapag tayo po ay nasa bahay, lagi nating i-exhort o lagi nating i-encourage sa mga anak natin. Pag nasa school kayo, makinig sa teacher, hindi yung nakikipagdaldalan ka sa tabi mo. Para yung kanyang lesson, maintindihan mo. Kahit dito sa simbahang ito, kapag nakaupo ka dyan, makinig ka sa salita ng Diyos sapagkat yan ay mariritin sa isipan mo, ma-apply mo yan sa sarili mong buhay. Hindi yung pag-uwi mo, ano nga ba yung pinag-usapan doon? Ingay lang kasi ni pastor eh. Di ba? So yun po ang nangyayari. Kaya dito po ay, pangalawa, hindi lang consolation sa verse 1, yung comfort. Meron tayong kaaliwan na kung tayo po ay magkakaroon ng comfort sa Panginoon, di ba yung, alam mo yung ibig sabihin ng CR? O sino nga alam ng CR? Ano ang CR? Dahil nagkakaroon kayo ng comfort, di ba? Bakit sabi dito sa verse 1, the comfort we found in Christ, yung kanyang pagmamahal na tayo po ay magkaiba-ibang pag-uugali dito, pero alam ninyo, dahil sa pag-iba-ibang pag-uugali na yan, minamahal natin ang isa't isa dahil sa kaisipan na kagaya ni Kristo. Nabasa natin po yan sa ating tinignan sa unahan. Pangalawa po, hindi lamang po yung ating comfort found in the love of Christ, okay? Kaya kung bakit tayo ay madaling magpatawad, ewan ko lang sa inyo kung ngayon di pa rin kayo marunong magpatawad. Pag kayo ay hirap magpatawad, therefore, ang pag-ibig ng Diyos ay wala pa sa iyo. Bakit? Ay kung ang Panginoon nagmahal at nagpatawad, sino ka para hindi magpatawad? Di ba ba? So dito po sabi ng pangatlo dito sa verse 1, yung fellowship na nasa banal na Espiritu. Okay? Kaya yung comfort of love na binibigay sa atin ng Panginoon, ano naman ito ang tungkol sa atin? Ano po? Sabi ng 2 Corinthians 1:3, God is the God of comfort. Ang Panginoong Kristo ang God o ang Diyos ng comfort, ano po, na there is no way to commit ng mga bagay na kalungkutan sa ating kundi na tayo po ay magkakaroon ng ang tulong mula sa Kanya. Ang word po ng fellowship dito ay kanoneia. Okay? Ang ibig sabihin, sharing things o nagkakaroon po tayo ng common. Halimbawa po yung isa ay marami siyang inaning mais, nagdadala siya, tapos pagdating dito, diluluto, lahat tayo nagkakaroon. Halimbawa yung isa ay nagkaroon siya ng maraming ani ng palay at nagdala siya ng bigas, lahat tayo nagkakaroon, kinakain natin dito. Yun po ang tinatawag na koinonia o fellowship with the Spirit and with the brotherhood sa loob ng simbahan ng Panginoon. Yan po ang comfort na tinuturo ni Pablo nung siya po'y nakakulong. Samantalang siya po'y nangangailang, mga kapatid, isipin nyo maigi,
Kung kayo si Pablo at nakakulong, walang nagdadala ng, anong tawag dito sa kamsur kasi tundog. Tugon yun dito, di ba? Tugon ano? So wala man lang sa kanya nagdadala ng pagkain sa kulungan. Pero ang iniisip niya, alam niyo kung anong iniisip ni Pablo sa loob ng kulungan? Wala siyang ibang iniisip kundi yung magkaroon ng comfort, ng fellowship, yung simbahan sa Philippians, at ganun din po sa atin. Kung buhay pa si Pablo ngayon, ganun po ang kanyang kalagayan. Wala siyang iniintindi ang kanyang sarili. Inuuna niya ang iba ng kaligayahan kaysa sa kanya upang siya'y makita bilang isang tagasunod o servant ng Diyos. Okay, so dito po ay nakita natin ang pang-apat, yung tinatawag na affection, na nag-i-enjoy tayo ng affection na ginawa ni Kristo. Sabi kanina sa Sunday school, kung nakaabot kayo, na dapat tayong makasalanan ang siyang ipapako doon, dudurugin, tutusukin dito sa tagiliran, mamasuhin ang tuhod, doon dapat tayo sa krus na yon. Pero mayroong isang nagsikripisyo at hindi na ikaw ipapako doon, kundi ang Kristo ang namatay sa krus para bayaran ang kasalanan at kasalanan ko. Ang simpleng gagawin lang natin, paniwalaan, tanggapin si Kristo, ay magkakaroon ka ng bagong buhay sa pagsunod mo kay Kristo. Yun po ang napakagandang mensahe dito sa verse na ito po. Kaya dito po ay, maliban na yung motivation ni Pablo sa sulat niya, ay ang number 2 dito ay yung naturalesa, mga kapatid. Okay? Kaya, ito pong nature ng pagkakaisa na sinulat ni Pablo rito, bago natin isa-isahin, okay? Ang binabanggit ko kanina ditong affection and mercy, ay ito po'y lahat direkta, papunta sa spiritual na ating paglago, nang makilala natin si Kristo, okay? Wala na pong dapat tayo ikatakot. There is no doubt, wala nang pagdududa, that these are real gifts mula sa Panginoon. Binigyan tayo ng fellowship sa isa't isa, na tayo po ay magkaroon ng eksperyensya na yung anong kalungkutan ng isang pamilya, nakakaramay tayo. Bakit isa lahat tayo dito? Tayo ay katawan ni Kristo. Kung anong kasiyahan ng isa, nagiging masaya tayo. Kaya sabi ka kanina, umaga mga kapatid, bago ako mag-start, sinagot ng Diyos sa aking panalangin. Bakit? Isa ako sa nananalangin sa inyong mga success, sapagkat ang Panginoon ang kumikilos yan, tayo'y kumakatuklang at humingi ng tulong sa Panginoon. At kung lahat tayo humingi ng tulong, mas madali sapagkat marami ang tumatawag doon sa Panginoon. Dapat ganun po tayo. At paano ka pakikinggan kung hindi ka pakilala ng Panginoon? Paano ka pakikilala ng Panginoon? Kilalanin mo si Kristo nagdusa sa krus, tanggapin mo na siya'y namatay doon para bayaran ang kasalanan mo. Magkakaroon ka po ng totoong koneksyon. Tingnan niyo po yung pattern sa Matthew, Mark, Luke, dyan ng Our Father. Di ba? Pagka bawat Pilipino sabi, Our Father who art in heaven, paano niya masasabing ama niya yon? There are two kinds of people, sabi ng Biblia, ye are of your father the devil. John 8:44. Paano niya sabing father niya ang Diyos? Anak siya ni Satanas. Dahil hindi niya kilala ang Panginoon. Unsaved siya, makasalanan siya. At tayo naman pong mga anak ng Diyos, ay ginising tayo at binuhay tayo ng Banal na Espiritu, kaya tayo nakakatawag ng Ama ko at Diyos ko. Dalawang klase po, wala ganyang tatandaan. Hindi lahat ng tao sa lupa ay anak ng Diyos. Okay? Kaya mamaya kapatid, hindi natin kilala, walang tanda ang mga anak ng Diyos sa mga anak natin. Pero ang tinuro sa atin ng Biblia, ipanalangin mo ang anak mo, isang araw, kahabagan at biyayaan ng Diyos ng kanyang pagmamahal ng kaligtasan, magtiwala at makilala si Kristo, maliligtas po yan. Kaya marami kayong kamag-anak isang araw, sa ngayon hindi nyo naintindihan bakit? Mga baby Christian kayo. Pastor, tagal ko na rito. Hindi po lahat. Mayroon talaga. Bakit? Tingnan nyo maigi Sabi nyo kay Kristo kayo. Pag kayo ay kay Kristo, nandoon kayo sa pagdating natin, pag tayo umalis sa lupa, pag tayo pumikit ang mata natin sa lupang ito, didilat ang ating mga mata, sa tabi tayo ni Kristo. Because we are in Christ, tama? Kung kay Kristo ka, katabi ka niya. Habang nagja-judge siya ng living and the dead, nandoon ka, nanonood ka. At tapos, huhusga niya kamag-anak mo. Tapos makikita ka sa tabi ni Kristo. Anong sasabihin ng kamag-anak mo? Kuya, ate, ba't ka nandyan? Ba't ako ilalagay sa impyerno? Ba't ikaw nandyan? Bakit? Hindi mo ginawa ang trabaho mo. Ang tagal mong narinig ang katotohanan, pero never sabi mo, kibit balikat ka. Wala akong pakialam sa kapatid ko. I am not my brother's keeper. Nag-aaral ako, busy ako. Alam niyo, sabi ng Ezekiel, ang makasalanan, mamamatay sa kanyang kasalanan, pero ang kanyang dugo, sisigilin sa palad mo. Kaya mayroon tayong dalawa.
Mag-isip kayo mga kapatid sa umagang ito ng bawat nakakarinig salita ng katotohanan sa pulpitong ito. Isang araw, pagpikit ng mata mo sa lupa, didilat ka doon sa kabilang buhay. Kung kay Kristo ka, tabi ka ni Kristo. Pero ang pananagutan mo ay hindi nawawala. Bakit? Araw at gabi sisigaw yun. Pastor, ba't nandiyan kayo? Ay sinabi ko na sa iyo hindi ka nakinig. Wala na tayong magagawa sa kabilang buhay. Mga kapatid, isang araw, dumiretso ang missile papunta ng Pilipinas. Napakaliit natin Di ba? Mga 2 missile lang, hindi ma-intercept ng drone yan o ng dome, diretso sa Pilipinas, ay lusaw tayo. Ang tanong, lahat ba ng kamag-anak mo nakakakilala kay Kristo o baka relihiyoso lang? Lagi niyong tatandaan niyo mga kapatid, may panahon pa Manalangin kay Lord, magpadala ka ng taong tamang gagamitin para maturuan ng aking mga kamag-anak ng tamang kaligtasan at hindi basta lang. Okay? Kaya dito po, yan po ang motivation ni Pablo rito. And number 2, sa ating point number 1, na in-encourage si Pablo na magkaisa tayo ng kaisipan, katulad ng kaisipan ni Kristo. Ano po ang kaisipan ni Kristo? Na lahat ng binigay ng Ama sa Kanya, makakilala ng kaligtasan. Tayo naman, na mga busy sa ating mga pinagbibisyan kung ano pa man yon, na para bang, ay wala pa akong time para dalhin siya sa Panginoon. Tingnan ninyo Naalala ko tuloy yung siner ni Brother Raymond, ay yung paano niya sinagamit dito sa pulpit, ito ginamit niya rin doon sa Batak. Brother, gagamitin ko yung sample mo Sabi niya ganyan. Kasi napansin niya, siyempre, maguwan yung walang mga Bible. Sabi niya, wala ko kayong mga Bible. Wala pa nga Ay may napansin daw siya, sabi niya, Pastor, ang ganda ng cellphone ng Lula. Sabi niya, Manang. Di ba? Ayaw ko mag-Ilocano. Sabi dito, magkano po yung cellphone mo? Sabi niya, 40K po. Wow, 40K. Tapos yung asawa niya, tinanong niya daw, magkano po yung tatay yung cellphone mo? 70. Wow, ang mumura. Alam niyo magkano ang isang Bible? Magkano ang isang Bible ngayon? Magkano? 1.3. At least nagtanong Brad. Thank you so much. 1.3. 40K, walang Bible, may cellphone. Hello! Kita nyo kung bakit ang tao nadadaya? Mas gusto ng tao yung kanyang ikaliligay ang puso niya kaysa sa Diyos na magliligtas sa kanya sa kapahamakan ng impyerno. Isang araw, nakakatakot mahulog sa kamay ng galit na Diyos. Bakit? Galit ang Diyos sa isang taong nakakilala ng katotohanan, pero hindi niya ginagawa. Isang araw mananagot ka sa iyong kakulangan. Ibinigay na ng Diyos ang lahat sa atin, di ba? Kapag hindi mo nagawa ang katotohanan ito, mananagot ka isang araw. Sabi ba doon sa Bible, Pastor, ang ligtas ba pwedeng mawala sa kaligtasan? Hindi po. Ang ligtas, ang kay Kristo yan. Hawak yan ni Kristo, hawak ng Ama. Ano ang mawawala sa iyo? Yung sigla na habang sila'y tumatanggap ng korona, ikaw, ang matatanggap mo ay uling. Sino sa iyo nakipagbiruan na pagkaya may mga camp, nag-uurulingan? Dito noon, may nagpauso niyan Pag-gising ng mga bata, may mga guhit-guhit dito. Imbis na uling, may mga guhit. Ganon na ganon ang tatanggapin nyo, imbis na korona at gantimpala ng Panginoon dahil hindi mo nagawa ang trabaho mo bilang kayo nagkakaisa sa kaisipan ng Panginoon. Ang kaisipan ni Kristo, marating niya yung mga inipon ng Diyos Ama para sa Kanya, na Kanyang mga anak, na maging mga matatatag na Kristyano, hindi naging mga tamad. Wala sa kaisipang nagkakaisa, na magkaisa sa pagpapatuloy. Mga kapatid, malapit na anniversary. Ano ang plano nyo sa mga kamag-anak ninyo? Makakilala sa Diyos o pabayaan nyo lang? Yan po ang magandang tanong. Okay? Ako'y natutuwa. Ala ko tuloy. Pati pangalan mo nakalimutan ko Ano pangalan mo? Ito yung paborito ko dito dati Ano yung pangalan niya? Si Daye! Yan, kita mo, pati pangalan nakalimutan ko na Kasi pag nag-amen yan, amen pastor. Natawa ako rito Kaya mo nakabalik. May plano ang Diyos kung ba't ka bumalik. Makilala mo niya sa bilang Panginoon at hindi basta lang nagsisimba ka. May mga taong namamatay, may relihiyon, pero niligtas. Bakit? Hindi niya kilala ang tagapagligtas siya si Kristo Ang alam niya lang siya, sisimba ako sa baptis. Akala mo ang baptis magliligtas sa'yo? Hindi!
Ang magliligtas sa iyo, si Kristong namatay sa cross, nagdusa sa doon para bayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko. Kung tatanggapin mo si Kristo, maliligtas ka. Yan ang katotohanan. Hindi pagmamalaki mo, nag-aatin ka sa baptis, hindi ka maliligtas ng baptis eh. Siguraduhin ko sa iyo yan. Pero kailangan mo makilala ang Kristo na nagdusa, siya na ang umako ng dapat ikaw ang parusahan doon, pero ginawa niya yon para sa iyo, para ikaw ay mabuhay sa kanyang pagkamatay. Yan po ang katotohanan. Siya dito po ay, tingnan na po natin ang second point dito, pagkat bago mo ng oras, okay? Okay? Yung pangalawa po dito sa verse 1 and 2, okay? Sabi natin, being like-minded. Tingnan nyo yung mga Bible nyo, lagyan nyo po ng guhit para pag-uwi nyo sa bahay. Ano bang ibig sabihin ng being like-minded? Okay, pakiharap po yan. Verse, balikan po tayo sa text. Philippians 2, the word being like-minded, having the same love. Kasi magkaisang isip eh, di ba? Ito po, yan, underline. Lahat kayo mga young people, underline nyo to. Yan, kung anong mga Bible nyo, English. Sulatan nyo, ano bang ibig sabihin ng like-minded? Listen. Pag Sabado, di ba? Lalo ngayon, tapos na yung exam. Sabi, yay! Pasyalan na sa SM! Ay, hindi ganyan. Dapat kung tapos na kayo sa exam, Lord, babawi na po ako eh. Gusto ko pong magawa ang ginawa ni Kristo nung siya nasa lupa. Mga kapatid, alam niyo, nung si Christ nasa lupa, wala siyang sasakyan. Tayo may mga motor, may mga coach eh. Si Kristo naglalakad lang. Ginawa niya lahat ng kanyang tungkulin bilang isang mamamayang Israelita. Nagpupunta sa doon sa mga bayan-bayan, nangangaral siya, nagpipreach siya eh. Di ba? So yun po ang dapat trabaho natin, na tayong mga kabataan o kayong mga anak ng Diyos, magkaroon tayo ng isang kaisipan. Okay, number 1 is like-minded. Okay? Saan? Ito po. Tingnan natin kung anong klaseng love ang mayroon kayo ngayong umaga. Anong love ang tinutukoy dito? Pag-ibig saan? Dito po muna. Pag-ibig saan na to? 5, 4, sa Diyos daw. Okay, thank you, amen. Dito. Pag-ibig sa ano kaya ito? Kayo naman. Sabi doon, sa Diyos daw. Pag-ibig sa ano? Marami po yan. Broaded yan eh. Okay. Maganda, tama yun. Sa Panginoon, at ang admonition ni Pablo, magkaroon ng kakaisan kaisipan at puso pag-ibig bilang isang simbahan. Ano ba ang kulang natin sa simbahan natin? Yeah? Na tayo'y mga strong sa doctrine. Kaya kanina nag-exam, nagtatawanan tayo sa exam, di natin maalala. Yan po ang isa sa kaisipan na sinasabi niya, the same love in doctrine, the same love in reading. Sino nagbasa kaninang umaga? Sino nagbasa ng Bible? Alam niyo yung simple lang bago mag-raise up o matulog. At ayaw kong kunin lahat ng, kasi magtitestimony pa si Brother Raymond, ang ganda ng kanyang experience doon sa Batak at ipinakita niya kung ano ang trabaho ng isang Kristyano. Sa katotohanan mga kapatid, sa mga nanay, okay, unahin natin mga nanay kasi mas marami kayo. Pagising niyo po sa alas 4, siyempre magluluto kayo ng baon, di ba? Nakikita pa ba ng mga anak natin ang devotion ninyo sa Bible o salita ng Diyos? Kapag ito po'y nag-diminish na, wala na po yung love natin. Mahal mo ang gawain ng Diyos, di ba? Sino ba ang mga nandito? Yung mga anak natin nandito. Tayo at mga anak natin. Kung mahal mo ang gawain ng Panginoon, mahal mo siya. Therefore, ang devotion mo sa Kanya sa umaga at ganoon din po sa gabi. So the same love na tinutukoy ni Pablo rito, being like-minded, having the same love, being in one accord, one mind. Ano pong kaisipan nito? Alam niyo ang laging iniisip ko dito mga kapatid, sana po ganun din po ang kaisipan ninyo, na itong mga young people natin, mga dalaga at mga binata, na magtapos muna ng pag-aaral bago na yung mga ligaw-ligaw na ito. Bakit po? Isturbo yan sa pag-aaral eh. Lalo pag may mga exam na yan, tatawag pa yan. Saan tayo pagkatapos ng exam? Biruin mo yun. Imbes na dalhin doon sa pupunta sa pagpapasalamat, nakatapos na sila ng pressure sa exam, magpasalamat sa Panginoon pag Sunday, aalukin kung saan papasyal.
maliligo. Mamaya nalunod pa kayo doon, ilugi pa kayo. So dito po ay, panghuli, dito, okay? May isa po dyan sinasabi na sabi ng verse 2, fulfill ye my joy. Ano po yung joy na yun? Ano bang kaligayahan pagka nagsisimba ka? Di ba? Ang sarap pakiramdam na nakita mo mga anak mo na ginagamit ng Panginoon. Tama po ba ako, mga nanay at mga tatay? Di ba, ang sarap ng pakiramdam natin, wow, ang anak ko ginagamit ng Panginoon, umaawit siya para sa Panginoon. Huwag niyong iisipin na pag umaawit mga anak natin dito, umaawit sa atin. No! Ang inaawitan dapat nila at pinasasalamatan sa awitin, walang iba ang Diyos na nagbigay sa kanya ng lahat, ng talino, ng lakas, at ano pa man sa kanya. So dito po ay, ang pinapakita dito na fulfill my joy, sabi ng verse 2, ay lahat po ito sama-sama. Ang sinasabi ito ay ang idea ng malalim na abiding, talagang nakaugat na abiding. Ito yung internal unity ng mga Kristiyano sa Pilipinas at ganun din po sa atin. Magiging lesson natin sa atin Kung katulad ng mga Philippians, talagang sila internally, talagang ano sila parang magkakapatid sa dugo Hindi lang basta Kristiyano, kundi kapatid sa dugo na nagkakampihan at ang gusto nila, lalo pa silang maging matatag, lalo silang maging matibay, lalong dumami sila sa pamagitan ng pagtutulungan ng mga tawag dito yung pag nag-outreach. Naalala ko ng mga panahon ng mga nakaraang taon sa atin, kanya-kanya tayo, may ladies, may men, may young ladies, may young men, at minsan ini-import pa tayo. Naalala ko yung isang gawain natin dyan po sa Kagiba, di ba, na mayroon pa tayong palaro. Ang sarap ng pakiramdam. Yan po yung fulfill my joy, sabi ng verse 2. Kaya dito po ay ang pangatlo, verse 3, 4, and verse 5. Tingnan natin yung attitude na ating imimintina sa pagdating, sa pagmamahal mo, pagiging one mind, pagiging tayo ay nagkakaroon ng kaisang kaisipan, same idea, at being in one accord, in one mind. Verse 3, 4, and verse 5. Tingnan nyo po verse 3. Kaya sabi ng verse 3, do nothing selfish ambition. Tingnan natin verse 3. Okay? Let nothing be done with strife or vainglory. Huwag tayong maging makasarili. Na po, katulad po ng mga members natin, may mga negosyo sila, di ba, nagsishare sila, pag-pray nyo po kami, ganito ang aming project. Nagsishare sila, at tayo naman po ay willing, masaya tayo with one mind, na Lord, tulungan mo sila na sila'y pinagpapala, dahil pag sila'y naging masaya, at naging happy, happy na din kami. Ganun po ba ang ating kaisipan sa simbahan? Hindi dapat sa atin nagkakaroon ng mga inggitan. Ay, pinagpala siya. No! Kapatid natin sila Tama po ba? Look at this verse, okay? Let nothing be done through strife and vainglory, but in lowliness of mind, let's esteem other better than themselves. Tingnan natin muna ang iba bago tayo. Okay. So dito po ay mapapansin natin yan dyan na mayroong kabagumbaan sa kanilang mga puso. Sa verse 4, ang tinatawag na unselfish consideration. Hindi yung makasarili yung plano mo. Okay? Katulad po nung, kung lalagyan natin ng abbreviation o kaya ng acronym ang joy, di ba? Isipin niyo joy, G-O-Y. Yung J is for Jesus, yung O, others, and Y, sino yung Y? Yourself, okay? So yun po ang panghuli tayo. Kaya yun po ang sinasabi ng verse 3, na meron tayong kapagumbaan, na tayo po ay dapat concern sa interest ng iba rather nang sa atin. Tingnan niyo po ang isang blessing. Kasi pag ikaw ang unang pinagpala, may tendency kainggitan kanya. Tama? Pero ipag-pray mo siya, Lord, pagpalain mo siya. Nang higit kaysa sa akin. Bakit? Ikaw alam mo na hindi ka maiinggit. Bakit? Matured ka na kaysa sa kanya. Nakakaintindihan po ba? Yan po ang totoong sinasabi ng verse 3 na yan, na pinakita ni Pablo doon na tayo magkaisa ng kaisipan, na imbes pumukus ka sa sarili mo, ipag-pray mo yung iba na pag sila'y pinagpala, ikaw alam mo ang gagawin mo, matutuwa ka, sapagkat dahil sa panalangin ng marami, ay pinagpala sila. Kaya iwanan na po natin ito, sapagkat dito po ay isang bagay ang mapapansin natin, okay? From verse, baba na tayo ng verse 5, okay? Sabi doon, let this mind that was in Christ Jesus. Grabe po ang kaisipan ni Kristo dito. Ni minsan, di ba,
Hindi niya inisip na yung kanyang sariling titirhan. Diyos po yun eh. Isang ganun lang niya, magkakaroon siya ng gintong silid. O kaya marami siyang anghel na nakapaligid, pero hindi niya po ginawa yun. Bakit? Ang sabi niya sa binasa natin, kinuha niya ang formang parang servant. Nagpakumbaba siya upang tayo ay sa ganung ating pag-uugali, nakikita ng mga tao sa ating mga paligid, ay grabe naman tong aking kapitbahay na ito. Nakakaantig naman ang damdamin. Bakit ganun ang ginagawa niya? Para ba siyang mas mababa kaysa sa akin? So therefore, sa kanyang kaugalian at sa kanyang kaisipan, sabi niya, O Diyos ko, patawarin niyo po ako. Bakit ang taong ito? Alam ko na may kilala ko siya, mas kaya kaysa sa akin. Bakit parang servant siya kung kumilos para ako'y pagsilbihan? Yan po ang mind of Christ. Na siya po ay mayroong pagpapakumbaba. Ayon sa verse 5, sabi doon, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Nasabi dito, mga kapatid, okay, ay ipinapakita dito na si Kristo never, na kapag ka siya ay nagtatrabaho para sa gawain niya, sa mission niya para sa Panginoon, para maabot tayo at ikaw at ako, hindi siya nagsasalita. Sabi niya, anong pakialam ko sa inyo? Makasalanan ko? No, hindi po siya nagsasalita ng ganon. Ginagawa niya ang kanyang trabaho. The same with us, bilang Kristyano, ito po ang maganda sa atin. Nandito tayo sa simbahan, hindi tayo nagtuturo sa iba, kundi, Lord, ano po ba ang ibinigay mo sa aking mga talento at kakayahan para maipakita ko ikaw na tayo'y magkaisang kaisipan, na ang mga tao sa labas makilala kami sa loob ng simbahang ito bilang kaisa ka namin sa kaisipan. Una, na maabot yung mga hindi paligtas. Nakakabag sila, mga kapatid. Isang araw, nakikita mo ihuhulog isa-isa sa impyerno. Hindi ka ba doon naawa? Habang may pagkakataon tayo ngayong mga oras na ito, sabi mo, Panginoon, gamitin mo ako para sa aking mahal sa buhay na makakilala sa Panginoon. Kaya salamat po, tama yung ginagawa ninyo. Dahil may mga kunti naman kayong kabuhayan, pamasahihan ninyo ang mga kamag-anak nyo, dalhin nyo simbahan para somewhere, somehow, isa dito na may mga hindi makapagpigil dahil sila'y nagsisiyahan, na sila'y kaisipan ni Kristo, kaparehas nila, na pag nakita ang inyong bisita, lalapitan niya, kilala niyo na po ang Panginoon. At sila mismo mayroong joy na magtrabaho, ipakilala ang Panginoon nila, at yung bisita mo, makakilala sa pag-uwi niya. Sisigaw niya, Lord, thank you, nakilala kita, at pangangaralan niya rin ang iyong kamag-anak. Yan po ang katotohanan yan eh. Kaya dito po ay, sabi niya, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Walang ibang inisip si Kristo kundi matapos ang mission niya, iligtas ka, pagdusan sa krus ang kasalanan mo, upang isang araw, sasabihin mo, thank you Lord for saving my soul. Yun po ang isang kagandahan dyan. Kaya dito po ay, anong attitude ang ini-exhibit dito ng sulat ni Pablo sa mga Philippians? Number 1, okay, yung tinatawag na selfless mind. Walang makasariling kaisipan. Ang kanyang iniisip, ano ba ang kabubuti ng karamihan sa simbahan? Yan ang pong selfless mind. Ayaw kong ibigay ang aking expression o ang aking experience kasi sasabihin nyo, lutong Macau, okay, gawang sarili. Kapag ikaw ay magsasakripisyo sa Panginoon, di ba? Sarili mo lang yan eh. Lord, ito po ang aking best para sa iyo. So anumang sakripisyo mo doon, ang Diyos at ikaw lamang nakakaalam, mayroong ka nang nakaipon na kayamanan sa langit. Tama po ba ako? Hindi mo kailangan sabihin kay Pastor, ganito. Hindi na. Sapagkat dito po ay, sabi ni Christ dito, yung pagiging selfish mind ni Christ, kinuha niya ang formang parang tao bilang alipin. Hindi niya kinuha ang pagiging Diyos. Ay sa isang ganyan niya lang, kaya niyang lipulin itong mga kasalanan ito eh. Kaya lang dahil po sa kanyang mission, ang kanyang puso, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang kaisipan, ay maabot ang tao sa kaligtasan dahil sa kanyang pagdurusa o pagsasakripisyo. Mga kapatid, ang sakripisyo tinatawag dito, sino man sa inyo nagkasakripisyo, hindi yan para sa amin. Ang sakripisyong ginagawa mo simbang ito, para sa iyo, pagdating mo sa harapan ng hukuman ni Kristo, bilang huhukuman tayo ayon sa ating mga ginawa, mabuti at masama. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya, pangalawa, hindi lang po yung selfish mind, sacrificial mind. Ano po yung sacrificial mind? Ito yung kakainin mo na lang, sabi mo, ano kaya may tutulong ko doon ba? Ano kaya ang ulam ng karamihan doon sa simbahan? We have the common mind.
Na kapag tayo nagsasama, nagpupuri sa Diyos, mayroon tayong fellowship, spiritually, physically, yung pagkain. Hindi na kung yung ang kaya mo, why not? So, nagdadala ka, nagluluto ka, kumakanta ka pa pagluluto, at dinadala mo ito pagdating ng tanghali. Nagpi-fellowship ang bawat isa. That is one mind na nagkakaroon po kayo ng sakripisyo. Bakit? Ayaw habang yung iba, masasaya naliligo, ikaw hirap na hirap, nagluluto, nagkakapaso-paso ka pa. Bakit? Yan po yung iyong sakripisyo para sa gawain ng Diyos. So therefore, ito po ay one selfish mind, sacrificial mind, and the last ay ang service mind. Wala siyang ibang inisip kundi, Lord, katulad mo nung ikaw ay nabubuhay, wala kang inisip sa sarili mo kundi magserbisyo sa amin ng mga makasalanan. Nagdusa ka para sa amin makasalanan. The same mind with Christ, dapat ganun po ang ating application. Lord, total, mayroon naman ako nito, ang iba'y wala. So, bibigay ko ito sa iyo, Panginoon. Ano man yan, mga kapatid. Hindi ko sinasabi kung ano bang bagay, kundi ano ba ang sakripisyo mo para sa Panginoon. That is a one mind, one selfish mind, sacrificial mind, and serving mind na nakay Kristo. Yun po ang sinasabi niya doon sa verse 6, pababa hanggang 11. Tingnan natin po ang verse na ito. Kasi po dito po sinasabing, serving Him with joy. Ito po, bihira ito eh. Maraming Kristiyano, nandoon lang sa lasiman, napipilitan pa ang iba eh. Pero alam nyo, magsimula kang napakasaya pag umaga. Nangyayari talaga to eh. Naalala nyo, isang araw na patatawid ang mga disipulo at ang Panginoon, pray muna bago sila tumawid. Sabi niya, sige mauna na kayo sa bangka, mag-pray ako. Huwag niyong sabihin na faithful ka, hindi ka makakaroon ng problema, tama? Dahil lahat tayong mga anak ng Diyos, si Kristo mismo, every time mayroon siyang nasasagupang problema. Ano ang purpose? Para isubukin ka, para patatagin ka, para magmatibay ka sa lahat ng araw-araw mong harapin. Okay? So ano po ang ano dito? Sapagkat habang tayo nagsiserve, mga kapatid, okay? Huwag naman tayong nagsiserve ka kasi mayroon kang ambisyon. Kaya ka nagsiserve para makilala ka. No, wala dapat ng ganon. Sinabi po yan sa ating mga binasa. Okay? Kaya dito po ay without self... Asan na ba yun? Nasa verse 5 na. Okay, sa taas po yun, verse 3. Pababa. Ano po? So, dapat ang good ambition ng isang Kristiyano, are you listening? Dapat po ang mabuting ambisyon natin, okay, is to glorify God pag tayo ay nagsisimba. Tama? Hindi tayo nagpupunta dito para magpasikat o ano pa man. Hindi kami nagpipush para magpasikat. No. Nandito tayo para to glorify God. Yun po ang dapat nating ambisyon. May narinig kang hindi magandang salita, palagpasin mo yung sapat, hindi yan para sa'yo. Pag pinapatulan mo yung mga salitang hindi para sa'yo, sasigurado ko sa'yo, tagilid ang takbo mo. Bakit? Pinapansin mo para kasi Pedro. Diba? Nakapokus sa Panginoon. Nung nakarinig, pinatulan, pinakinggan, o dilaglag siya, nalubog siya. Mabuti lang, marunong siya mag-pray, Lord, help me. Ang problema, karamihan ng mga Kristiyano, pagka hindi na sa tamang espiritual, pag nakarinig ng mga agos ng problema ng daluyong, titingnan, lulubog, at diretso na hindi na nakakabalik. Hindi na nakapag-pray, Lord, help me. So, yun po ang isang, tingnan natin dito, na the good ambition is to glorify God dito sa lugar na ito, to serve Him with everything we have. Doon lang po ako magbigay ng konting ano po doon sa serving Him with everything we have. Ano ba mayroon tayo? Talino, galing, lakas. Naalala niyo po ba yung Acts chapter 2, verse, ano ba yon? Verse 41, di ba? And they continued, and they gladly received His word, were baptized, di ba? So lahat na nakarinig, na-evangelize yun eh. Sa verse 42 ng chapter 2 ng Acts, nagkaroon po ng pangangaral at naging disipulo sila, they continue. Itong mga Kristiyanong minsan ay nadadala ng mga ugong ng problema, hindi sila nagpapatuloy. Bakit? Sapagkat nung paglubog nila, hindi na sila nakapag-pray, hindi na sila nakabalik. Hindi na sila nagpatuloy ng discipleship. Kaya pagdating sa 44 ng chapter 2, mayroon pa rin siyang fellowship, yung common. Ito na po yung the same mind with Christ. Na po, na ang sabi nila doon, lahat ng mayroon sila pare-parehas at yung mga mayayaman nagbenta para yung mga pobre magkaroon. So, common po ang mga bagay at nagkaroon po tayo ng gano'n rin pong kaisipan sa lugar na ito. Kaya nga po baga,
mayroon po tayong mga minsan, pag may mga sobrang mga damit na o gamit, nandyan. At yung mga may kailangan, kinukuha nila. At uso ng uso po sa panahon ngayon. Kaya dito po ay mapansin natin na sinabi dito sa verse 1 to 5, okay, na do nothing sa pagsisimba natin, wag tayo magkakaroon selfish ambition. Nandun tayo para lang makilala o ano. Dapat ang nakikilala pag nagsisimba tayo, walang iba ang Kristo at ang nais niyang mensahe para sa atin. Number 2, at dito na po siguro ako magtatapos sapagkat mahaba pa po ito. Number 2 is the encouragement, okay, to shine as light. Kaya bakit tayo hindi nagiging maliwanag? Alam niyo kung bakit? Okay? Isa sa dahilan, katulad ng ilaw na yan, pag hindi po yan pinupunasan ng abo o ng agiw, talagang magiging rumirom yan, di ba? Magdidilim yan. So, dito po, sabi ng verse 12 to 13, ang ating titingnan, verse 12 to 13 na po tayo, wherefore, my beloved brethren, as ye have always obeyed, okay, that's my praise, but now, much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ang ibig sabihin po nito, hindi po yung kaligtasan. Ang sinatawag ditong work out your salvation, ito po yung kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos nung tayo maniwala, trabahuin mo, ipakita mo na ikaw ay lumalago. Hindi yung tagal-tagal mo ng Kristyano, baby Christian ka pa din. Di ba? So yun po ang tinutukoy dito sa work out your own salvation ng verse 12. Pangalawa, yung salvation po tinutukoy dyan, okay, hindi para sa kaluluwa. Ang tinutukoy ng verse 12, but deliverance from snare of devil. Yung mga napupunta ka doon, nasasalaputan ka ng mga gawain na hindi makadiyos. Napupunta ka sa barkadang hindi makadiyos, ay talagang delikado ka. Yan po ang ibig sabihin ng salvation yan. Na mailigtas ka, sabi ng verse 12, okay? Okay? Ayan yun. Work out your own salvation with fear and trembling, na yung mga barkada mo na magdadala siya lalong kapahamakan, huwag ka doon. Doon ka sa magdadala sa iyo na mapag-glorify mo ang Panginoon. Sa school, katulad ng iyong lingkod, nag-aral din po ako. Okay? Mayroon talagang grupo na dadalhin ka, dito ka sa amin. Kaya lang, iba ang intensyon. Okay? Mas maganda na hanapin mo yung grupo na mag-glorify mo ang Diyos. Una, makapagtuturo ka sa kanila. Makapag-share ka ng gospel. Yun po siguro maganda. Kaya dito po ay yung deliverance from evil at may sumunod dyan. Ang sabi doon po, mga kapatid, sa verse 14. Okay, tingnan natin. Dito na ako magtatapos siguro. Verse 14. Ano po ito? Sabay-sabay basahin natin. Do without disputing. Mga bata, unahin ko kayo. Kasi mga bata naman kayo. Anak, gising na. Kasi malilate na tayo. Basa! Basa ulit! Do without. Anak, mauna ka na maligo kasi matagal ka. Basa! Do all things without. Kaya ang Diyos natutuwa pagka ang bata o ang ating mga magulang sinusunod. Because children obey your parents, for this is hindi na ninyo nasasabi bakit. Hindi ninyo nakagawa na eh. Totoo talaga yan. Next. And ano tong disputing? Nag-aaway pa kung sino mauuna, alam naman pares lang naman sila mabagal. Maghiwalay kaya kayo. Di ba? Okay? So dito po ay, pagdating sa spiritual, sa loob ng simbahan, ano po ang tinutukoy sa atin dito? Dito na tayo sa loob ng simbahan. Naatasan kasi ako ni Brother Raymond na ako mag-lead. Do all things without. Ladies and gentlemen, anak ba talaga kayo ng Diyos? Amen. Kung anak kayo ng Diyos, gawin natin lahat. Sa pagbabasa ng Bible, bakit kasi kailangan pagbabasa ng Bible? Bakit kailangan mag-pray? Sabi ni Mami, sabi ni Daddy. Naalala niyo kantang yon? Di ba? Kaya mga kapatid, ito pinapakahalaga. Do all things without murmuring. Next. That ye may be. Kaya ang dahilan bakit kayo nabiblame sa school, sabi ng teacher mo, ano ba yan? Ikaw yung pinakaano dito Tapos, Diyan ka naka-attend?
Ayun ang pinakamasakit. Na-identify na nagba-Bible ka tapos yung karakter mo sa school, alayo. Oh. Kami lang ba, pastor? Sa atin din pong mga adult. Kaya lagi po sinasabi sa inyo, pagdating sa transaction, pag-pray mo na ang katransaction mo ay Christian. Mahirap makipag-partner sa unequal sa business. Sa mga nag-aasawa, ay, ayoko magbanggit, may masasaktan. Okay? Nakangiti na yung iba. Be not unequal. Tama na yung iba. Kunti lang naman sila. Tama na yun! Huwag nyo na sundan, masakit! Sa aking listahan, pinakabababa. Okay, ayun, may masaktan. Yun na, lapos na. Okay. Harmless. Ano daw? Sons of God. Dapat ganun tayong anak ng Diyos. Sa kapitbahay natin, hindi kayong, ano, naalala ko ito yung isang joke, di ba? Dahil kilala mo yung pastor, naglalagay ng gano'n. Ang nilagay, imbis dito nilagay. O, ba't ka natatawa? Joke yun sa YouTube, nakita ko lang. Huwag kayo magagalit sa akin. Sila nag-post niyan, hindi ako, nakita ko lang eh. Dahil kilala mo si pastor, nung naglalagay ng ganyan, dito siya nilagyan. Okay. Alam niyo na. Now, mga kapatid, that ye may be blameless. Bakit kayo nagpupunta sa church? Sabi ni Pablo, in-encourage siya tayo. Dapat maging blameless tayo kahit doon sa labas, sa tahanan natin. Sa ating mga workplace. Si Manny, ano na to eh, anong tawag doon sa laging speaker sa mga, ano? Okay. Alam niyo, bless, dapat pasalamatan ng Panginoon. Honor mo yun para sa Panginoon. Bakit? Tiwala ang dati mong teacher na ikaw may dalang tamang salita para sa mga bataan. Nakita mo yon? Ako sabi ko, Lord, thank you. Hindi ako naging ineffective sa aking anak na to. Naging siyang, ano yung ang tawag doon? Nawala. Para siyang encourager sa isang pagsasalita. Tunod-sunod na yon. Pag-pray natin po ang isa't isa, nagamitin tayo ng Diyos na ganito. Blameless, harmless. Ang ibig sabihin po ng blameless, mga kapatid, hornless. Pag sinabing anak ka ng Diyos at harmless ka, wala kang sungay. Ibig sabihin, hindi ka makakasakit. Are you with me? Ito ay magko-conclude. Kung totoong naniniwala ka kay Kristo, dapat harmless ka, wala kang sungay. Ha? Pastor? Tingnan niyo po ang ibig sabihin ng harmless. No horn. Sa bahay, hindi ka? Ha? Sa bahay niyo, hindi ka ganon. Naintindihan po ba ang harmless? Ha? Yung word na yan, wala dapat tumutubo dyan. Hindi ka nakakasakit. Amen po ba? Sa trabaho, hindi ka nanggaganya sa supervisor mo. Tama? Okay, so, mabigat, pero yan po ang sinasabi ng word na harmless. Ito po sa dalawa, from verse 19 to 30, ito po yung encouragement para sa need o para sa pangangailangan ng Philippians. Pinadala niya si Timothy, kasi po, si Timothy ang pinakakilala ni Pablo na, kasi nakakulong po siya walang magpipreach doon sa simbahan ngayon. Sabi niya, ito si Timothy, nagtrabaho to sa akin na matagal na, kilala ko siya at alam ko siya mag-preach para yung ating mga preacher na. Okay, pangalawa, sa verse 25 to 30, si Epaphroditus. Ano po ang description, ano ba ang pagpakilala ni Pablo kay Epaphroditus? Number 1, a brother. Anong ibig sabihin ng brother? Speak of relationship na mag-i-enjoy ka kasi bakit pag kuya siya, mahilig siyang tumulong, magpasalubong. Kasi kuya mapagmahal. That is brother Epaphroditus. And number 2, a worker. Ang worker po ay job to be done. Hindi po siya hasta manyana. Kung anong trabaho ang tinatrabaho niya, yung pong description niya kay Epaphroditus. And number 3, as a soldier. Ano po? Maliban na brother, worker, soldier, ibig sabihin, ito ay nagsasalita tungkol sa isang labanan na kailangang tapusin
at hindi mag-quit. Mayroon po ba tayong kaisipan katulad kay Kristo? Nang ating pinag-usapan ngayong umaga, ang kaligayahan ng nagkakaisang Kristiyanong nagsiservisyo para sa Panginoon. May natutunan po ba kayo? Kasi kung mahaba to pero iiksiyan ko sapagkat ay mga kabataan ay hindi nila kakayanin. Isa sa nagustuhan ko po dito sa mensahe ni Pablo, anumang kaisipan ditong hindi labas sa kaisipan ni Kristo, yung paniraan, maging tamad, pabayaan ang gawain. Ang nakikita kong kaisipan ditong na kay Kristo, na nagkakaisa tayo, palaguin, patibayin, palakasin, padamihin ang gawain ng Panginoon sa lugar na ito. Tayo po'y magsitayo at tayo mag-close. Nagkakaisa ng kaisipan sa gawain para kay Kristo. Nagilang niyo, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa napag-usapan namin tungkol sa salita mo mula verse 1 hanggang verse 15. Salamat po sa mga karakter na nandoon. Si Timothy, maaasahan sa doktrina, nag-aaral ng Bible para may maituro doon sa mga Philippians. Si Epaphroditus, na isang kuya, isang kaibigan, na siya po ay bilang brother, mapagmahal, maasahang kuya. At ang pangalawa, siya po ay isang worker na tinatapos ang gawain. At ang pangatlo, bilang na siya po ay isang sundalo, natatapusin niya ang labanan para kay Kristo. Habang po tayo nakayuko, nakapikit ang ating mga mata, pwede ka bang tawagin katulad ni Epaphroditus bilang brother na ang relasyon mo sa kabawat isa ay nag-i-enjoy ang bawat kausap mo dahil isa kang kuya, maaasahan? Pwede ka bang tawagin worker na bawat trabahong pinagkalob sa'yo ng Panginoon ay kaya mong tapusin para sa Panginoon? O pwede ka bang tawagin sundalo ng Panginoon na anumang labanan ay di mo susukuan, kundi tatapusin mo ang laban upang si Kristo ang malulhati at mapasalamatan? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Na ang kaisipang ito, na ang gawain niya, mapalago, mapatibay, madagdagan, mapalago, mapadami. Kailangan ka ng katawan ni Kristo bilang kamay, bilang paa, bilang daliri, bilang mata, bilang tinga, bilang ilong, bilang bibig, bilang katawan. Kasama ka, kailangan ka ng Panginoon sa lugar na ito. Ano ang kaya mong ibigay as we do our best? Yung pinaka-best natin para sa Panginoon upang nang sa gayon, sa pagbalik niya, matanggap natin ang kanyang katimpala sa bawat isa. Nagilang Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat sa mensahe ni Pablo na kahit nakakulong, hindi niya inintindihan na makalabas, hindi niya inintindihan ang kanyang sarili, kundi iniisip niya ang kapakanan ng mga kapatid sa labas na walang leader, walang magpapakain. Ang kaisipan, kanya-kanya. Lord, sana po sa sulat na ito ni Pablo sa mga Pilipos, magaya namin, magawa namin sa aming kapwa na mga kapatid sa lugar na ito. Kahabagan niyo kami ng iyong biyaya at habag. Kumilos ka sa buhay namin, gamitin niyo kami bilang katulad ng sulat na ito na magkaisa kami sa kaisipan na katulad kay Kristo. Salamat po, Panginoon. Banal na Espiritu, gabayan mong bawat isa na makapalakas namin ang aming pananampalataya na aming natutunan ngayong umaga. Ma-apply namin sa aming tahanan at aming mga kapitbahayan at mga kaopisina sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.